Magandang gabi sa bawat isa muli. Night devotion tayo at ngayon ay dito na tayo sa awit ni Solomon, chapter 8. Last chapter ng awit ni Solomon. At sa mga susunod na araw, tayo ay nandito na sa Visayas. Yun lang, share ko lang. Umpisa na natin. Mula verse 1 hanggang 10 ulit yung ating babasahin. Yun, umpisa na natin. Bakit kaya ikay hindi naging isang kapatid kong inaruga ng ina ko, lumaki sa kanyang dibdib upang kahit sa lansangan kung sa iyo ay humalik, ay di tayo papansinin pagkat tayo ay magkapatid. Sa bahay ng aking ina, ikaw ay aking dadalhin upang doon ituro at ipadama ang paggiliw. Dudulutan ka ng alak na masarap na inumin. Sa kaliwa niyang kamay, ang ulo ko'y nakaunan, habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ipangako niyo sa akin, mga dalaga sa Jerusalem, ang aming paglalambingan ay di niyo gagambalain. Sino itong dumarating na buhat sa kaparangan? Hawak-hawak pa ang kamay ng kanyang minamahal. Sa puno ng mansanas, ikaw ay aking ginising doon mismo sa lugar na iyon. Sinilangan kaya ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay kulong, o kay lakas ng pag-ibig, panibugho man ay gayon, sinlakas ng kamatayan, tumutupok parang apoy. Kahit baha ay di kayang pigilin itong pagiliw. Buhusan man nitong tubig, di mo puhang palamigin. Subukin mong ang pag-ibig ay sayaman mo daanin, baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang kutyain. Kami ay mayroong kapatid, dibdib niya ay maliit. Ano kaya ang dapat gawin kung sa kanya may umibig? Kung pader lang sana siya, toring pilak ay lalagyan, at kung pintuan lamang siya, tablang seder ay lalagyan. Ako ay isang batong muog, dibdib ko ay siyang tore sa piling ng aking mahal, panatag ang aking sarili. At yun, ang aking natutunan dito mula verse 1 hanggang verse 10, ang awit ni Solomon, chapter 8, ay itong verse 1. Iinom lang ako ng tubig. Okay. Sabi dito, bakit kaya ikay hindi naging isa kong kapatid? Inaruga ng aking ina ko, lumaki sa kanyang dibdib, upang kahit sa lansangan kung sa iyo ay humalik, ay di tayo papansinin pagkat tayo ay magkapatid. Yun. Sama ko lang tong verse 3. Sa kaliwa niyang kamay, ang ulo ko'y nakaunan, habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Ang aking natutunan dito sa verse 1, yung gustong ipahayag nung babae dito sa talatang ito, sa verse 1 ng chapter 8 ng awit ni Solomon, ay yung
gusto niyang iparamdam dun sa taong minamahal niya, dun sa lalaking minamahal niya, yung kung gaano niya kamahal yung lalaki na yun. Nang walang panghuhusga ng ibang tao. Gusto niya pahayag yun, yung kanyang damdamin, yung nararamdaman niya doon sa taong yun, upang iparamdam kung gaano siya kahalaga sa kanyang buhay. At napakapalad mo kung meron kang ganong kasintahan. Yung, alam mo yun, ginagawa niya yung lahat para sa'yo, nag-e-effort siya sa iyo, alam mo yun, yung gusto kong iparating. At isang bagay yun na pinakamasaya sa buhay natin, sa ating mga nagmamahal at sa ating mga minamahal. At dito naman sa verse 3, sabi dito, sa kaliwa niyang kamay, ang ulo ko'y nakaunan habang ako'y hinahaplos ng kanan niyang kamay. Itong verse 3, naglalarawan to ng pagsuporta ng taong nagmamahal sa iyo. Sinusuportahan ka niya sa bagay na makakapagpasaya sa iyo, na ikabubuti mo naman, at tiwala siya na yung relasyon nyo ay mananatiling matatag. At yun yung bagay na aking natutunan dito sa verse 1 at verse 3. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ipinipilit. Ito ay nasa tamang panahon o oras at naipaparamdam sa tamang paraan. Hindi siya yung malaswa sa paningin ng ibang tao, kundi nagbibigay siya ng kagalakan sa ibang tao. At ang tunay na pag-ibig, para siyang apoy. Sabi dito sa verse 6, ako'y mahalin mo, sa bisig mo ay ikulong o kay lakas ng pag-ibig. Panibugho man ay gayon, sinlakas ng kamatayan. Tumutupok parang apoy. Kahit baha ay di kayang pigilin itong pagiliw. Buhusan man nitong tubig, di makuhang palamigin. Subukin mo ang pag-ibig ay sayaman mo daanin, baka nga ang mangyari ay ikaw pa ang siyang putyain. At yun, naisama ko na din yung verse 7. Pero pinapakita dito sa verse 1 at verse 3 na ang tunay na pag-ibig ay may tamang paraan kung paano ipapahayag or ipararamdam doon sa taong mahal mo yung pag-ibig mo. At dito naman sa verse 7, verse 6 to 7, may dagdag ko lang. Sabi dito, parang apoy, kahit baha ay di kayang pigilin. Itong pagiliw, buhusan man nitong pag-ibig. Nitong tubig. Kahit baha ay di kayang pigilin, itong pagiliw, buhusan man nitong tubig, di makuhang palamigin. So, ang tunay na pag-ibig, nananatiling mainit. At hindi siya kayang palamigin sa mga
problema, sa mga sitwasyon na parang sobrang hirap, sa sitwasyon na parang, alam mo yon, yung LDR kayo, yung wala kayong, yung nawawalan kayo ng time sa isa't isa, yun ay nananatili yung pag-ibig na yun. Yun ang tunay na pag-ibig at tunay na umiibig. Nakakabuti, marunong maghintay, at hindi ipinipilit ang mga bagay na hindi pa naman talaga pwede. At ito ay nakakabuti dun sa taong minamahal mo at sa iyo. Panlima, ang tunay na pag-ibig habang tumatagal ay lalong tumatatag. At nagiging pagpapala sa iba, nagiging kagalakan, maging sa iyo at doon sa taong minamahal. Sana po ay naunawaan niyo po yung aking explanation doon sa mga bagay na aking sinabi. Patungkol po dito sa verse 1 at verse 3 at verse 6 to 7. Yun lamang po at marami pong salamat. Salamat po dahil patuloy niyo po akong binibigyan ng pagkakataon na mabigyan po kayo ng encourage. At salamat po dahil patuloy niyo po akong sinusuportahan sa aking pagdi-devotion tuwing gabi. Yun lamang po at marami pong salamat muli. God bless po sa inyo pong lahat. See you tonight devotion. God bless po. Bye-bye and good night. Kita-kits po tayo bukas po ng gabi.